Maririnig sa cellphone video na ito ang pagkalabog ng tipak-tipak na bato sa bubong ng bahay ni Josefina Aquino, 67 taong gulang. Nabidyohan ang ilang beses na pagwawala ng lalaki na apo pala mismo ni Josefina. Itatago namin siya sa pangalang Harold, 25 taong gulang. 2 buwan na raw ang nakalipas mula nang magsimulang maging mapanakit si Harold. Sa unang video, sandali hong magkakaroon ng katahimikan dahil yung binata ay lumabas ng bahay. Pero ilang segundo lamang, matapos ho ang katahimikan na ito, muling babalik ang lalaki. Muli niya uling pinukol ng bato ang kanyang lola. Nariyan ho, siya ho yung nakaputi sa labas ng pintuan. Napamura ho ang lola matapos na siya'y tamaan ng bato sa ulo. Ito mo ginawa sa akin, inditsahan ako ng kawayan, ayan. Ala ng salamin. Ayun, ala na rin salamin. Doon, ala na rin mo, andun sila. Yung aking mga kasangkapan, kupi-kupi, basag-basag. Naku, di mo yung binasag ko. Madalas din daw ang pambubuli at pang-aaway kay Harold ng mga kapitbahay. Abot ang bully sa kanya, ng kapitbahay, ng mga bata rito. Ngayon, pagka sinasabihan siya, baho mo. Sa tuwing naiinis o naiinip, nagagalit at nagiging mapanakit daw si Harold. Nagalit din sa pamangkin ng asawa ko. Nagbato siya doon, nagbato siya ng nagbato. Nakasira siya ng estante. Ayun, nagbayad ako doon. Ang mga kapitbahay ni Nanay Josefina napeperwisyo na rin daw sa hindi mapigilang galit ni Harold. Nang babalibag ng bahay. Kung tamaan yung mga bubong namin ay lalaki ng mga baterya sa taas. Minsan po nakakaranas rin po kami ng pagbabalibag ng mga bote. Tapos pagdating dito, mabasag na bote. Yung mga bata, alerto naman, tumatago. Pag dumugo yung ulo ko, sinasabi ko sa'yo, aray, tinatamaan ako, ka. Dahil sa mga hindi na makontrol na sumpong ni Harold, napilitan si Nanay Josefina na ikadena at ikulong sa kwarto ang apo. Meron ng 2 buwan ngayon. Hindi ko na pwedeng hindi ikadena kahit masakit sa kalooban ko. Dahil sinasabi nga nila, ikadena ko, ba't ko pinawawalan? Sobra ng sakit. Sabi ko, ginagawa namin ng paraan para hindi makabato, para hindi makasak. Hanggang kinakadena namin. Kahit masakit ang aking kalooban, pinipilit ko siya na ikadena na lang. Sabi nila, kailangan dyan patayin. Sabi gano'n. Kwento ni Nanay Josefina, sanggol pa lang si Harold nang iwanan ito sa kanya ng kanyang anak. Mula noon, si Nanay Josefina na ang tumayong ama, ina at lola ni Harold sa loob ng 25 taon. 1 buwan pa lang iwan sa akin ng nanay yan. Sabi, magtatrabaho. Nakaraan ako, hindi man lang nagpakita siya hanggang sa ngayon, hindi man lang siya nagpaparamdam. Pero yung tatay sa Pampanga nakatira, nakapag-asawa uli, may 2 anak na ron. Sa sitwasyon ni Nanay Josefina, Isang buwan pa lang. Pinapacheck up po naman sa mental. Sabi ko ganun nga, nagwawala, nagbabato. Pero ayaw nilang tanggapin doon. Kasi nga, special, inborn daw. walang makapagsabi kung ano ang sakit ng apo at binigyan lang daw si Nanay Josefina ng gamot na ipapainom kay Harold bilang pampakalma. Baka hindi ko kaya inumin yan, Nanay. Yung isa para pampakalma, yung isa naman para sa isip niya. Pinapainom sa kanya. Kaso parang hindi na rin tumatalab. Susunod, nangyari ang isa sa mga kinatatakutan ni Nanay Josefina. Hoy! Aalis tayo! Tara! Halika na. Ayaman, bilangin ako. Sa San Juan City, may nauuso raw na modo sa syudad kung saan sa isang iglap lang,
nag-disappear na ang iyong nakapark na broom-broom sa kalsada. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Oh, ang dumi ng ulo mo, oh. Araw-araw umiikot ang oras ni Nanay Josefina sa pag-aalaga kay Harold. Pagkatapos niyang paliguan at bihisan ang apo, nangyari ang isa sa mga kinatatakutan ni Nanay Josefina. Hoy, aalis tayo! Si Harold naglakad palabas ng kanilang bahay at hinabol siya agad ni Nanay Josefina. Halika na. Pag-uwi ng bahay, muling ibinalik ni Nanay ang kadena sa mga paa ni Harold. Ito, hindi na matatagal. Kukuhanan ka lang. O, halika. Ang dali na. Mahal na mahal ko, kaya lang, hindi naman ako nakaranas ng ganyang hirap. Sadya, sa kanya lang. Kahit ako nahihirapan, okay lang. Inilapit ng resibo sa lokal na pamahalaan ng San Miguel, Bulacan ng hiling ni Nanay Josefina na mapatignan si Harold. Agad naman silang pinuntahan ng ilang kawani ng Municipal Health Unit at ilang social workers. Nakakatulog ka ba? Nakakatulog po ako. Maganda ka matulog, maganda ka Apo. kumain. Oo. Tapos uminom ka ng gamot mo. Apo. Pero ito po. Binigyan si Harold ng karagdagang mga gamot at tinurukan din siya ng pampakalma. Ay, okay na. Bilis. Napakabait pala. Regular yung inom niya ng gamot. Yun ang maganda doon. Guided siya ng lola niya. Tsaka yung injection niya, monthly naman. Para lubusang maunawaan ang kondisyon ni Harold, minabuti ng resibo na patignan siya sa isang espesyalista. Mula San Miguel, Bulacan, bumiyahe ang resibo patungong Mandaluyong City. Pagdating sa klinik, sumailalim si Harold sa mga pagsusuri. Taga saan ka ba? Saan ka umuwi? Sa bukid. Sa bukid. Sino ba ang kasama mo? Ito po. Ang pangalan? Nanay ko. Nanay mo. Naturuan ka ba ni nanay mo na bumilang sa daliri mo? Apo. Sige nga, pakita mo nga sa amin kung paano. Natatakot po eh. Ba't ka naman natatakot? O nahihiya? Kahit na, turuan. Say, i-guide kita. 1, 2, 3. Hindi siya ganong maalam sa ganito. Minsan daw, tinutukso ko ng mga kalaro mo. Then, yung pamamato sa bahay, bawal din yun. Ba't ka ba namamato ng bahay? Tinutokso po. Tinutokso. Ipinakita rin ni Nanay Josefina ang mga gamot na pinapainom niya sa apo. Ito pong gamot na to, pag ininom niya to, makokontrol po yung galaw niya. Hindi Teka po, nga. hindi na po makuha. Kung pag-inom po ng gamot, depende sa tinatawag nating body metabolic rate. Sa tulad ng apo mo, hindi na kaya nung dosage ng gamot yung body weight niya. Ibig sabihin, kailangan na nating taasan po. Ha? Base sa kanyang inisyal na obserbasyon, bukod sa developmental delay, may schizophrenia raw si Harold. Isa itong kondisyon sa pag-iisip na nakakaapekto sa persepsyon ng realidad. Maaari din itong magdulot ng pagiging agresibo at kawalan ng kontrol sa mga emosyon. Then, isa pang problema natin dito sa batang ito, o kay patient J, yung tinatawag nating level of mental retardation o yung IQ niya is napakababa sa ngayon. Kaya hindi mo talaga siya maturuan ng tama kasi based dun sa IQ niya, hindi niya ngayon malaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Para sa psychiatrist, hindi rin daw makatutulong na nakakadena si Harold. Isa sa mga maling gawain natin na para lang, sabi natin, nagbibigay din ng comfort sa atin. Kasi pag naitali mo yung pasyente, naikulong mo yung pasyente, is wala ka ng responsibilidad sa kanya, which is mali. Ang mga katulad nila is dapat inuunawa. Imbis na ikulong o itali natin sa bahay. Tinuruan ng espesyalista si Nanay Josefina kung ano ang mga dapat niyang gawin tuwing mangyayari ang pagwawala ni Harold. Niresetahan din siya ng mga bagong gamot na mas epektibo raw sa pagpigil sa mga pagwawala ni Harold.
Nagbigay tayo ng isang gamot ngayon, pinalitan natin, para at least yung gamot na to, makokontrol yung napansin nyo kanina, bigla siyang tumatawa, tapos bigla siya nagsasalita mag-isa. Sa pagkalas ng kadena ni Harold, umaasa si Nanay Josefina na simula na ito ng patuloy niyang paggaling. Hinahangad din niya ang mas malawak na pangunawa ng mga nasa paligid tungkol sa karamdaman ni Harold, kasabay ng walang hanggan niyang pag-aaruga sa minamahal niyang apo.